Sa dulo ngang isang mahabang kalsadang, lupa na bihirang daanan ng sasakyan, kung saan ang sibilisasyon ay tila isang malayong alaala na lamang. Matatakpuan ang baryo San Isidro. Isa itong lugar na tila kinalimutan ng panahon, napapaligiran ng makakapal na puno at magaburol na luntian. Isang lugar kung saan ang katahimikan ay may sariling tinik. Dito unang tumapak si Elara, isang batang guro na punong pangarap at pag-asa. Ang dala niya ay hindi lamang maaklat at gamit sa pagtuturo, kundi pati na rin ang nag-aalab na pagnanais na magbigay liwanag sa isipan ng mga bata sa liblib na baryong ito. Para sa kanya, ang hamon ng pagtuturo sa isang malayong lugar ay hindi hadlang, bakos ay isang pagkakataon upang maging makabuluhan. Ang hangin ay sariwa at malinis, malayo sa polusyon ng siyudad na kanyang kinalakihan. Payapa ang paligid. Ang maririnig lamang ay ang huning nga ibon at ang banayat na ihip ngang hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ngang matatandang puno. Ang paralan ay maliit lamang, gawa sa kahoy at may dalawang silid-aralan, simple ngunit para kay Elara, ito ay isang santuaryo. Sinalubong siya ngang isang matamis na ngiti mula kay Rowena, ang nagisang guro na makakasama niya sa paralan. Maligayang pagdating sa San Isidro, Elara. Naku, natutuwa ako at sa wakas ay may makakasama na rin ako dito. Masayang batin nito na may kasamang mainit na yakap. Si Rowena ay tila isang anghel sa paningin ni Elara, palangiti at napakabait. Ipinakilala rin siya nito kay Mang Karding, ang gwardiyang paralan, isang lalaking nasa katanghalian na ang edad. Tahimik at may mga matang malalim na tila laging nagmamasid sa bawat sulok ng paligid. Isang tipit na ngiti lamang ang isinukli nito sa pagbati ni Elara habang inililibot siya ni Rowena sa munting paralan. Hindi sinasadayang nabanggit nito ang isang bagay na nagdulot ng bahagyang kaba sa dibdib ni Elara. Alam mo, marami na rin ang gurong napadpad dito, pero wala ni isa ang nagtagal. Tumawa si Rowena ng bahagya. Isang tawang tila pilit at hindi umabot sa kanyang mga mata. Sabi nga mga taga rito, hindi raw nila kinakaya ang sobrang katahimikan at alam mo na, yung nga kwento-kwento nga matatanda. Mga pamahiin tungkol sa gubat at sa mga nilalang na di umano'y naglalakat kapak bumabaksak na ang dilim. Dinaan na lamang ni Elara sa isang ngiti ang narinig. Iniisip na marahil ay pananakot lamang iyon sa isang bagong saltang tulad niya. Subalit habang papalubok ang araw at unti-unting nilalamon ng dilim ang baryo San Isidro, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Rowena. Ang katahimikang kanina'y nagbibigay sa kanyang kapayapaan ay tila nagbago nga anyo, nagiging isang kumot ng hiwaga at nagbabadyang panganib. Hindi pa niya alam na ang pagtapak niya sa baryong iyon ay hindi isang simpleng pagkakataon, kundi simula ngang isang kabanata sa kanyang buhay na susubok sa kanyang katatagan pananampalataya at sa mismong definisyon niya ng tao at halimaw. Ang baryong payapa sa umaga ay may itinatagong lihim na lahi sa gabi at ang lihim na iyon ay malapit nang magpakilala sa kanya. Unang araw pa lamang ni Elara sa baryo San Isidro, ngunit agad niyang ibinuhos ang kanyang buong sarili sa pag-ayos ng kanilang munting silid-aralan. Nais niyang maging perpekto ang lahat para sa pagdating ng mabata kinabukasan. Inayos niya ang malumang libro sa isang estante, idinikit ang mamakukulay na larawan sa pader na gawa sa kawayan, at isinulat ang isang malaking maligayang pagdating sa pisara. Sa sobrang abala ay hindi niya namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Ang dating ginintuang sinangang araw na tumatago sa masiwangang bintana ay napalitan ng kulay kahel na dapit hapon at di nagtagal, tuluyan ng nilamon ang kadiliman ng buong paligid. Ang masasayang huning nga ibon ay napalitan ng walang katapusang koro nga kuliglig at ng mga kakaibang tunog mula sa kalaliman ng gubat na nakapalibot sa paralan. Dahil walang kuryente sa baryo, isang gasera lamang ang nagsisilbing liwanag niya sa loop ng silid. Ang apoy nito ay sumasayaw, lumilikha ang maninong gumagalaw na tila may sariling buhay sa mga pader. Doon nagsimulang makaramdam ng bahagyang kaba si Elara. Ang katahimikang kanina'y nagbibigay
Sa kanya ang kapayapaan ay ngayoy tila may dalang bigat at hiwaga. Niligpit na niya ang kanyang nga gamit at akmang lalabas na nang bigla siyang mapatigil. May aninong isang taong nakatayo sa may pintuan. Muntik na siyang mapasigaw sa gulat. Ngunit agad ding kumalma nang mamukhaan kung sino ito. Mang Karding, ginulat niyo naman po ako. Sabi ni Elara habang hawak ang kanyang dibdib. Pasensya na. Ma'am Elara, mahinang sagot ng gwardiya. Ang boses nito ay halos hindi marinig. Napansin ko lang po na may ilaw pa dito sa eskwelahan kaya sinilip ko. Gabing-gabi na ho. Hindi pa kayo umuwi. May bakas ng pag-alala sa tono ni Mang Karding. Opo. Medyo naaliw lang po ako sa pagayos. Pauwi na rin po ako. Nakangiting sagot ni Elara. Kinuha niya ang kanyang bag at ang gasera. Kung gayon ay ihahatid ko na po kayo, ma'am. Alo ni Mang Karding. Naku, huwak na po. Nakakahiya naman. Kaya ko na po ang sarili ko. Tanggi ni Elara. Ngunit umiling si Mang Karding. At sa liwanag ng gasera, nakita ni Elara ang seryosong ekspresyon sa mukha nito. Mapanganib po ang daan kapag gabi, ma'am. Hindi po magandang naglalakat ng mag-isa. Sabi-sabi nga matatanda, may mga halimaw na naglalabasan kapag bilok ang buwan. Medyo natawa si Elara sa huling sinabi nito. Ngunit ang seryosong mukha ni Mang Karding ay hindi nagbago. Sige na po, ma'am. Trabaho ko pong siguruhin na ligtas kayo. Dahil sa pagpupumilit nito at sa unti-unti nang gumagapang natakot sa kanyang dibdib, pumayak na rin si Elara. Sabay silang lumabas ng paralan at tinahak ang makitit na daanang lupa pabalik sa bahay na tinutuluyan ni Elara. Ang liwanag lamang mula sa hawa niyang gasera ang nagsisilbing gabay nila sa makapal na kadiliman. Ang gubat sa kanilang magkabilang gilid ay tila isang dambuhalang nilalang na nagmamasid sa kanila. Bawat kaluskos na matuyong dahon, bawat pagaspas ng hangin sa mapuno, at bawat tunog nga makulisap ay nagpapatindig ng kanyang magabalahibo. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag, at ang puso niya ay kumakabok na parang tambol. Sinubukan niyang maksimula ng kwentuhan para pagaanin ang tensyon. Matagal na po ba kayo dito sa San Isidro, Mang Karding? Tanong niya. Dito na po ako ipinanganak at lumaki. Ma'am, simpleng sagot nito. Habang ang nga mata ay patuloy na gumagala sa madilim na paligid, tila may hinahanap. Habang naglalakad sila, may narinig silang isang malakas na kalabok mula sa kanilang likuran na sinundan ng pagputok ng isang sanga. Sabay silang napahinto at lumingon, ngunit wala silang makita kundi ang kadiliman. Ano po iyon? Nanginginig na tanong ni Elara. Wala iyon, ma'am. Hayop lang siguro, sagot ni Mang Karding. Ngunit hinawakan nito ang puluhan ng isang ita na nakasabit sa kanyang baywang. Pinagpatuloy nila ang paglalakad, pero mas mabilis na ngayon ang kanilang mahakbang. Ramdam ni Elara ang panganib. Ang hangin ay tila bumigat at lumamig. At nun mula sa gilid ng kakahuyan, isang bagay ang biglang tumalon sa gitnang daan, direkta sa kanilang harapan. Hindi ito isang ordinaryong hayop. Sa liwanag ng sera, nakita ni Elara ang isang anyong nakayukot. May mahahabang braso at makuko na parang kutsilyo. Ang mamata nito ay nagliliwana na parang dalawang nagbabagang uling sa gitna ng dilim. Isang nakakatakot na ungol ang lumabas mula rito. Isang tunok na puno ng gutom at galit. Napasigaw si Elara at napaatras. Nabitawan ang gasera na agad namatay pakbagsak sa lupa. Ang tanging liwanag na lamang na natira ay ang manipis na sinak ng buwan na sumisilip sa mga dahon. Manatili ka sa likod ko, ma'am. Malakas na sigaw ni Mang Karding. Mabilis siyang kumilos, itinula si Elara palayo sa panganib at humarap sa halimaw. Sa isang iglap bumunot siya, hindi nga itak kundi nga isang maliit at kintab na punyal. May makakaibang ukit ito na tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Sumugot ang nilalang. Napakabilis nga kilos nito, ngunit mas mabilis si Mang Karding. Umiwas siya sa unang atake na matatalas na kuko at sinaksa ang braso nga halimaw. Isang nakakabinging hiyaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Isang tunok na hindi galing sa tao o hayop. Naglaban ang dalawa sa gitna ng dilim.
Si Elara ay nakasandal sa isang puno, nanginginig sa takot halos hindi makahinga. Ang nakikita niya lamang ay ang mabilis na paggalaw na maanino at ang paminsan-minsang kislap ng punyal ni Mang Karding. Ilang saglit pang matinding bakbakan. Isang malakas na kalampak ang kanyang narinig. Nakita niyang itinulak ni Mang Karding ang halimaw. Nasugatan ang nilalang at mabilis na tumakbo pabalik sa kadiliman ng gubat, nagiwan ng isang masangsang na amoy na parang pinanghalong bulok na laman at dugo. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng labanan. Nanginginig na nilapitan ni Elara si Mang Karding. Mang Karding, ayos lang po ba kayo? Humihingal ang lalaki. May malalim na kalmot sa kanyang braso at tumutulo ang dugo nito. Ayos lang ako, maam, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Mabangis na hayop lang siguro iyon naligaw mula sa kalobluban ng gubat. Ngunit alam ni Elara sa kanyang sarili na hindi iyon isang ordinaryong hayop. Ang imahengam nga nakbabagang mata at matatalas na kuko ay nakatatak na sa kanyang isipan. Tinulungan niya si Mang Karding na tumayo at dali-dali silang naglakad patungo sa kanyang bahay. Wala nang nasalita sa kanilang dalawa. Pagdating nila sa tapat na munting bahay ni Elara, sinigurado ni Mang Karding na makakapasok siya ng ligtas. Isara niyo po lahat ng bintana at pinto, maam, seryosong habilin nito, at kahit sino pa ang kumatok, huwag na huwag ninyong pagbubuksan hanggang hindi pa sumisikat ang araw. Tumango na lamang si Elara. Hindi pa rin makapagsalita dahil sa takot. Nang may sara na niya ang pinto, napasandal siya rito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon sa kaligtasan ng kanyang munting tahanan, ibinuhos niya ang kanyang takot sa pamamagitan ng tahimik na pag-iyak. Ang payapang imahengang Baryo San Isidro ay nawasa na. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, may isang damdamin na nangingibabaw. Ang matinding pasasalamat. Iniligtas ni Mang Karding ang kanyang buhay. Sa gabing iyon, para kay Elara, ang tahimik na gwardiya ay hindi lamang isang tagabantay ng paaralan, kundi isang tunay na tagapagtanggol. Hindi pa niya alam na ang gabing iyon ay simula pa lamang. At ang taong pinagkakatiwalaan niya bilang kanyang bayani ay ang siya palang magiging dahilan ng kanyang pinakamalaking bangungot. Kinabukasan, pilit na tinipon ni Elara ang kanyang lakas at pumasok sa paralan na may ngiti sa labi, isang ngiti na hindi abot sa kanyang mata. Magdamag siyang hindi nakatulog ng maayos, binabagabag ng maimahe ng nagbabagang mata at matatalas na kuko. Bawat kaluskos sa labas ng kanyang bahay ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ngunit kailangan niyang maging matatak para sa kanyang estudyante. Ayaw niyang makita ng bata ang takot na bumabalot sa kanya. Pagdating niya sa tarangkahan ng paralan, halos sabay na sumalubong sa kanya ang mangiting ang kanyang maestudyante at ang nag-alalang mukha ni Rowena. Diyos ko, Elara, anong nangyari sa iyo? Bungat nito. Habang sinusuri ang kanyang mukha, namumutla ka na parang papel. Ayos ka lang ba? Nakauwi ka ba ng ligtas kagabi? Sunot-sunot ang tanong nito na may halong pag-alala na para kay Elara ay tila sobra-sobra. Ayos lang ako. Rowena, napuyat lang siguro. Pagsisinungaling ni Elara. Medyo ginabi na kasi ako sa pag-ayos kahapon. Ayaw niyang ikwento ang totoong nangyari. Baka isipin ni Rowena na nababalim na siya o mas malala pa. Baka magdulot pa itong panik sa buong baryo. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala lang ako. Sabi ni Rowena. Ngunit may kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi may paliwanag ni Elara. Narinig ko kay Mang Karding na hinatit ka raw niya. Mabuti na lang at nandiyan siya. Mag-ingat ka palagi, ha? Sabi ko naman sa iyo, may mga kwento-kwento talaga dito. Tinapik siya nito sa balikat at ngumiti bago pumasok sa sarili nitong silid-aralan. Nakpatuloy ang araw. Sinimulan ni Elara ang klase sa isang masayang kanta para pagaanin ang loob niya at ng mga bata. Habang abala ang mga estudyante sa pagguhit ng kanilang mga pangarap sa isang malinis na papel, nagsimulang maramdaman ni Elara ang unang pagbabago. Nagsimula ito sa isang mahinang ugong sa kanyang tainga na unti-unting lumakas. Maya-maya pa,
Ang ugong ay naging malinaw na mga salita. Narinig niya ang pinag-usapan ng dalawang babae. Kawawa naman ang kalabaw ni Katasyo. Mukhang hindi naaabutan ng umaga. Sabi ng isang boses, binaranga daw kasi ngang mangkukulam sa kabilang baryo. Sagot naman ng isa pa, napakunot ang nuni Elara. Inilibot niya ang kanyang paningin sa lup ngang silit, pero tahimik namang gumuguhit ang kanyang nga estudyante. Imposibleng may nagsasalita. Ipinilik niya ang kanyang ulo, iniisip na baka guni-guni niya lang iyon dala ng puyat. Ngunit muli niyang narinig ang nga boses. Mas malinaw pa ngayon, na parabang nakatayo lamang ang nga ito sa kanyang tabi. Nataranta siya, tumayo siya at sumilip sa bintana. Sa di kalayuan, natanaw niya ang dalawang babaeng naglalaba malapit sa posong baryo. Napakalayo para marinig niya ng ganun kalinaw ang kanilang usapan. Biglang naging napakalinaw na ang lahat ng tunog sa paligid. Ang pagaspas ng bawat dahon, ang pag-ingit ng kawayan, ang pagtibok ng sarili niyang puso, lahat ay dumadagundong sa kanyang pandinig. Napapikit siya ng mariin at tinakpan ang kanyang nga tainga, naguguluhan at bahagyang nahihilo. Pagkaraan ngang sandali, unti-unting humina ang matunog at bumalik sa normal. Nag-iwan ito sa kanyang ang isang matinding pagtataka at kaba. Kinagabihan, sa kanyang munting bahay, sinubukan ni Elara na kalimutan ang nangyari. Nagpasya siyang magluto ng adobong baboy, ang kanyang paboritong pagkain, para naman kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Inilabas niya ang isang pirasong sariwang karne mula sa kanyang bayong. Ngunit habang hinihiwa niya ito, isang kakaibang amoy ang tila humatak sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang ordinaryong amoy ng karne. Ito ay mayaman, metaliko, at nakakatakam. Naramdaman niya ang paglalawe na kanyang bibig sa paraang hindi pa niya naranasan noon. Isang matinding pagnanasa ang biglang umusbong sa kaibuturan na kanyang pagkatao ang pagnanasang kainin ang karneng hawak niya ng hilaw. Ang isip niya ay sumisigaw ngang pandidiri. Ngunit ang kanyang katawan ay may ibang sinasabi. Nangingini ang kanyang nga kamay habang nakatitik sa mapulang laman na may bahit pang dugo. Pakiramdam niya ay isang hayop na nagugutom. Isang mabangis na pagnanasa na hindi niya maintindihan. Sa huling lakas ng kanyang pagpipigil, mabilis niyang inihagis ang lahat ng karne sa kumukulong suka at toyo sa kaserola. Sumingaw ang amoy ng nilulutong adobo, ngunit para sa kanya, nawala na ang lahat ng sarap nito. Napasuka siya sa lababo, nanginginig at nasusuklam sa sarili. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nawalan na siya ang ganang kumain. Pinatay niya ang kalan at napaupo na lamang sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanyang nga tuhod. Ano ba ang nangyayari sa akin? Paulit-ulit niyang tanong sa sarili sa gitna ng kanyang mahikbi. Ang takot na nararamdaman niya ngayon ay hindi na para sa halimaw sa gubat, kundi para sa halimaw na tila unti-unting nabubuhay sa lup niya. Dahil nawalan ng gana, nagpasya na lamang siyang mahiwa ng ilang gulay para sa hapunan. Sa kanyang pagmamadali at panginginik ng kamay, dumulas ang kutsilyo at nahiwa ang kanyang hintuturo. Malalim ang sugat. Agad na bumulwak ang dugo at napasigaw siya sa sakit at gulat. Mabilis siyang kumuhang malinis na basahan at mariing idiniin ito sa sugat para tumigil ang pagdurugo. Nahalungkat siya sa kanyang magamit para mahanap ng gamot at benda. Pagalipas ng halos 5 minuto, nang mahanap na niya ang kailangan, maingat niyang inalis ang basahan para linisin ang sugat bago ito gamutin. Ngunit sa kanyang pagtanggal, napangangas siya sa nakita, wala na ang sugat. Ang malalim na hiwa na kanina lang ay walang tigil sa pagdurugo ay nahilom na. Ang tanging natira ay isang manipis na linyang kulay rosas, na habang tinititigan niya ay unti-unti pang naglalaho hanggang sa naging kapantay na ulit ng kulay kanyang balat. Impossible. Napaka-imposible. Paulit-ulit niyang sinuri ang kanyang daliri. Pilit na hinahanap ang bakas ng sugat, ngunit wala na talaga itong naiwan. Ito na ang nagtulak sa kanya sa bingit ng pagkasindak. Ang matalas na pandinig, ang kakaibang pagnanasa sa hilaw na karne, at ngayon ang hindi may paliwanag na pagilom ng sugat. Ang lahat ng ito ay hindi normal.
Tumakbo siya sa harap ngang isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Hinahanap ang anumang pagbabago sa kanyang mukha. Ang mamata niya na dati punong sigla ay ngayoy punong takot at pagalito. "Sino ka?" Mahinang tanong niya sa babaeng nakatingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Sa gabing iyon, naramdaman ni Elara ang tunay na kahulugan ng pag-isa. Hindi niya ito pwedeng sabihin kahit kanino. Kay Rowena, baka isipin nitong nababaliw siya. Kay Mang Karding, paano kung isipin din nitong isa na siyang uringang halimaw na tulad ng nilabanan nito? Ang bigat ng lihim ay unti-unting dumudurok sa kanyang espiritu. Ang dating masayahing guro ay napalitan ng isang babaeng bihag ng sarili niyang katawan. Isang katawan na hindi na niya kilala at labis niyang kinatatakutan. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang pagpapahirap para kay Elara. Bawat pagsikat nga araw ay hindi na nakdadala ng bagong pag-asa, kundi ng bagong takot. Sa paralan, pinipilit niyang maging masigla, ngunit ang kanyang ngiti ay isang maskara lamang na nagtatago sa kaguluhang nagaganap sa kanyang isipan. Ang kanyang mga pandinig ay nananatiling matalas, kaya't ang bawat tunog, gaano man kahina, ay tila isang babala. Ang simpleng pag-usap ng mga magsasaka sa bukit ay dumadagundong sa kanyang tainga. Ang pagkiyak ng isang sanggol mula sa kabilang dulo ng baryo ay parang isang hiyaw sa kanyang tabi. Natutunan niyang harangan ang mga ito, ngunit ang proseso ay nakakapagod at nagiiwan sa kanyang matinding sakit na ulo. Mas malala pa ang paglaban sa makakaibang pagnanasa. Iniwasan na niyang humawak ng anumang hilaw na karne. Ang kanyang pagkain ay naging puro gulay at kanin na lamang, ngunit kahit ito ay tila walang lasa. Ang gutom na nararamdaman niya ay hindi para sa ordinaryong pagkain. Isa itong gutom na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang bagay na primatibo at nakakatakot. Napansin din niya na halos hindi na pumapasok ang kanyang mga estudyante. Kung dati ay may 5 o 6 siyang tinuturuan, ngayon ay 2 o 3 na lamang ang dumarating. Ang palaging dahilan, may sakit. Isang laknat na di umano'y mahirap bumaba at nagpapahina ng husto sa mga bata. Kabilang sa ilang estudyanteng masugid na pumapasok ay si Leo, isang batang lalaki na may mga matang puno ng kuryosidad at talino. Kakaiba si Leo sa ibang mga bata. Habang ang iba ay naglalaro at naghahabulan, si Leo ay madalas na nakaupo lamang sa isang tabi nagmamasit lalo na kay Elara. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya na parabang mayroon itong nakikita na hindi nakikita ng iba. Isang hapon, habang nagpapahinga ang klase at ang ibang bata ay nasa labas para maglaro, nanatili si Leo sa loob ng silid. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa ni Elara. Nanoy nakatingin sa malayo, malalim ang iniisip. "Teacher Elara?" Mahinang tawag ng bata. Nagulat si Elara at napatingin sa kanya. "Oh Leo, bakit hindi ka nakikipaglaro sa labas?" Tanong niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Ngumiti si Leo, ngunit ang mamata nito ay seryoso. "Ayos lang po. Gusto ko lang po kayong tanungin," sabi nito. "Ano naman iyon?" "Teacher, bakit po parang laging malungkot ang mata niyo? May problema po ba kayo?" Ang simpleng tanong ng bata ay tumago sa puso ni Elara na parang isang punyal. Ang pader na matagal na niyang itinatayo para itago ang kanyang takot ay biglang gumuho. Wala siyang inaasahan na isang bata ang unang makakapansin sa kanyang pinagdadaanan. Hindi siya nakasagot agad. "Wala naman, Leo. Pagod lang siguro si teacher," sabi niya, ngunit alam niyang hindi kapanipaniwala ang kanyang sagot. Umiling si Leo. "Hindi po. Iba po eh. Ganyan din po kasi ang mga mata ang magkakaklase natin bago sila makasakit. Parang may takot po." Natigilan si Elara sa sinabi ang bata. Tinitigan niya si Leo at sa mga mata nito, nakita niya ang isang pagunawa na hindi nababagay sa kanyang edad. "Ang sabi pong Lolo Adan ko, may manilalang na hindi natin nakikita." Pagpapatuloy ni Leo, ang boses niya ay bumaba na parang isang bulong.
Sila daw po yung lumalabas sa gabi. Minsan, kapag may mga bagong dating dito sa baryo o kaya may mga taong mahina ang loop, dumidikit daw po sila. Bawat salita ni Leo ay parang isang dago sa dibdib ni Elara. Ang mapamahing sinabi ni Rowena na binaliwala niya noon ay ngayon binibigyan ng buhay at katotohanan ng isang paslit. Sabi pa po ni Lolo, yung sakit nga mga kalase natin ay hindi po ordinaryong lagnat lang. Kinuha daw po ng mga masasamang espiritu. Yung lakas nila kaya sila nang hihina at namumutla. Nanlamig ang buong katawan ni Elara. Ang pakahina, ang pamumutla, ito ang magabagay na napapansin din niya sa kanyang sarili tuwing umaga. Para bang inilalarawan ng bata ang mismong bangungot na kanyang kinakaharap. Nakita ni Leo ang takot na gumuhit sa mukha ng kanyang guro. Ang kaninang seryosong mukha nito ay napalitang ng awa at pag-alala. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Elara na nakapatong sa mesa. Ang munting kamay ngang bata ay nakakagulat na mainit at nagbibigay ng kapanatagan. Huwag po kayong matakot. Teacher Elara, mahinang sabi nito. Mababait po ang Lolo Adan at Lola Eva ko. Sila po ang albularyo dito sa atin. Kaya po nilang paalisin ang masasamang espiritu at gamutin ang nasakit na hindi kaya ng doktor. Sa mga sandaling iyon, sa gitnang kanyang pag-isa at kawalan ng pag-asa, ang masalita ni Leo ay naging isang sinangang liwanag. Isang bata ang nag-aalok sa kanyang tulong. Isang tulong na desperado na niyang kailangan. Kung may gumugulo po sa inyo o kung pakiramdam niyo po ay may kakaiba, pumunta po kayo sa bahay namin. Buong pusong sabi ni Leo, doon po sa may malaking punong mangga sa dulong baryo. Sigurado po ako, matutulungan kayo ni Lolo at Lola. Hindi na napigilan ni Elara ang maluhang namuo sa kanyang mamata. Hindi ito luhang takot, kundi luhang pasasalamat at ginhawa. Sa wakas, mayroon siyang maaring kapitan. Mayroon siyang maaring takbuhan. Yumuko siya at niyakap ang munting bata. Salamat, Leo. Maraming salamat. Sabi niya ang boses ay basag dahil sa emosyon. Pangako, pupunta ako. Pupuntahan ko sila. Ngumiti ng malapat si Leo. Masaya na nakatulong siya sa kanyang guro. Nang bumalik ito sa labas para makipaglaro, naiwan si Elara na nakaupo. Hawa pa rin ang alalang ang init ng kamay ng bata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loop ngang maraming araw, isang tunay na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Ang pag-asang hindi pa huli ang lahat na may paraan pa para labanan ang kadilimang unti-unting lumalamon sa kanya. Ang kanyang estudyante, ang malit na batang si Leo, ang siyang nagbigay sa kanya ng direksyon. Ngayon, kailangan na lamang niyang lakbayin ang daan patungo sa mataong maring maging susi sa kanyang kaligtasan. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, habang ang araw ay nagsisimula ng dumilik sa kanluran, tinipon ni Elara ang lahat ng natitira niyang lakas ng loop. Sinunod niya ang direksyong itinuro ni Leo. Tinahak ang isang pamilyar na daanan patungo sa dulo ng baryo, kung saan nakatayo ang isang malaki at matandang puno ng mangga. Ang sanga nito ay malalapat at tila mga brasong nakayakap sa isang malit na bahay na yari sa nipa at kawayan. Ito ang tahanan ng mga albularyo, ang huling pag-asa ni Elara. Habang papalapit siya, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang parte niya ang gustong tumakbo pabalik. Natatakot sa kung anong maarin niyang malaman. Paano kung isipin nilang nababaliw lang siya? O mas malala pa, paano kung tama ang kanyang mahinala? Ngunit isang parte niya ang nagpatuloy maglakat. Isang parteng desperado nang malaman ang katotohanan at humanap ng lunas. Bago pa man siya makarating sa may pinto, dahan-dahan itong bumukas. Isang matandang babae na may mga buhok na sinlala ng pilak at mga matang punong ng kahinahunan ang sumilip. Si Lola Eva. Ngumiti ito ng bahagya, isang ngiting tila alam na ang lahat. Halika, pumasok ka, Hija. Malumanay nitong sabi, inaasahan na namin ang iyong pagdating. Nagulat si Elara. Paano nila nalaman? Ngunit wala na siyang lakas para magtanong. Sumunod na lamang siya papasok sa loob.
Ang bahay ay simple lamang, ngunit malinis at puno nga bagay na hindi pamilyar sa kanya. May mga nakasabit na bungkos ng pinatuyong dahon at ugat sa madingding. Ang hangin ay mabango, amoy insenso at iba't ibang uri ng halaman. Sa isang sulok, isang maliit na altar na may maimaheng ang santo at mga anting-anting ang nakatayo. Nakaupo sa isang silyang tumba-tumba ang isang matandang lalaki na may mahabang balbas at mga matang malalim at puno ng karunungan. Si Lolo Adan. Tumango ito sa kanya bilang pakbati. "Maupo ka," sabi ni Lola Eva, habang inaalalayan siya sa isang upuang yari sa kawayan. Binigyan siya nito ng isang tasa ng mainit na tsa. "Huminahon ka. Itong tsa ay pampakalma ng iyong espiritu." Uminom si Elara. Ang tsa ay may kakaibang lasa, mapait ngunit may halong tamis, at tila may init na gumapang sa kanyang buong katawan. Pinapawi ang kaunting panginginig ng kanyang makamay. Tahimik lamang siyang pinakmasdan ng dalawang matanda habang siya'y umiinom. Ang kanilang matitik ay hindi mapanghusga, bakos ay puno ng pagunawa, na parabang nababasa nila ang lahat ng takot at kaguluhang nagaganap sa kanyang kaluluwa. Nang maubos niya ang taa, hindi na napigilan ni Elara ang sarili. Bumuhos ang lahat ng kanyang kinikimkim na emosyon. Nanginginig ang kanyang boses habang isinasalaysay niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa pag-atake sa gubat ang kabayanihan ni Mang Karding at pagkatapos ang nga nakakatakot na pagbabagong nangyayari sa kanya. Ang sobrang talas ng kanyang pandinig, ang hindi may paliwanag na pagnanasa sa hilaw na karne, at ang huli, ang sugat sa kanyang daliri na nagilom na parang mahika. Sa dulong kanyang salaysay, bumaksak ang kanyang maluha. "Hindi ko na po alam ang gagawin ko," humihikbi niyang sabi. "Natatakot po ako. Natatakot po akong baka nagiging halimaw na ako." Nakikinig lamang sina Lolo Adan at Lola Eva, hindi pinuputol ang kanyang pagsasalita. Nang matapos siya, isang mahabang katahimikan ang namayani na binasak lamang ang kanyang hikbi. Si Lolo Adan ang unang nagsalita. Ang boses nito ay mahinahon ngunit may bigat. "Hindi ka nababaliw, Hija. Ang lahat ng iyong nararanasan ay totu." Tumingin ito kay Lola Eva na tumango bilang paksa ngayon. "Upang makasiguro pagpapatuloy ni Lolo Adan, kailangan nating magsagawang isang ritual. Isang pag-alam sa kung ano ang tunay na sanhing iyong karamdaman." Tumayo si Lolo Adan at kumuha ang isang maliit na palangganan na may tubig, isang kandila at isang piraso ng maputing bato na tinatawag na tawas. Inilagay niya ang maito sa isang maliit na mesa sa harapan ni Elara. Sinindihan niya ang kandila. Ang usok nito na may kasamang amoy gamangyan ay umikot sa silid. Kinuha niya ang tawas at inilagay sa ibabaw nga apoy ngang kandila habang bumubulong nga mga salitang hindi maintindihan ni Elara isang sinaunang dasa. Pinanot ni Elara ang unti-unting pagkatunaw ng tawas. Nang ito'y maging likido na, mabilis itong ibinuhos ni Lolo Adan sa palanggana ng tubig. Isang sumitsit na tunog ang narinig at agad na tumigas muli ang tawas sa ilalim ng tubig. Maingat na kinuha ni Lolo Adan ang tumigas na tawas at sinuri ito sa liwanag ng kandila. Napakunot ang kanyang Ipinakita niya ito kay Lola Eva. Nakatinginan ang dalawang matanda, isang tinging puno ng kalungkutan at kasiguraduhan. Ibinalit ni Lolo Adan ang kanyang tingin kay Elara. Ang kanyang mata ay punong awa. "Ang hinala namin ay tama," sabi niya. "Ikaw ay Niyanggaw, Hija." Ang salitang iyon ay umalingaw-naw sa isip ni Elara. "Niyanggaw, ano po iyon?" Naguguluhang tanong niya. "Ito ay isang sinaunang sumpa," paliwanag ni Lolo Adan. "Kapag ang isang aswang ay nais magparami o magpalakas ng kanilang lahi, hindi sila palaging nangangagat. Minsan, pumipili sila ng isang tao at dahan-dahan nilang isasalin ang kanilang kapangyarihan at sumpa sa pamamagitan ng isang dampi, isang hininga, o kaya naman ay sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Unti-unti,
ang biktima ay magsisimulang magbago, makakaroon nga katangyang tulad ng sa kanila hanggang sa tuluyan na itong maging kauri nila. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Elara. Aswang, ang salitang kinatatakutan niya ay binikas na. Ang bangungot ay totoo. Hindi po maari, umiling na sabi ni Elara. Tao po ako, hindi ako pwedeng maging isa sa kanila. Lumapit si Lola Eva at marahang hinaplos ang kanyang likot. Ang iyong espiritu bilang tao ay malakas pa, anak. Hindi pa huli ang lahat. Nasa simula pa lamang ang sumpa. Kaya pa natin itong labanan. Ngunit kailangan mong malaman ang isang mahalagang bagay, dagdag ni Lolo Adan, at ang kanyang boses ay naging maseryoso. Hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang. Ang pagyanggaw ay isang masusing proseso. Hindi sila basta-basta pumipili ng kahit sino. Tumingin si Lolo Adan ng diretso sa mga mata ni Elara. Pinili ka. Pinili ka nila dahil sa iyong lakas, sa iyong kabataan. At higit sa lahat, dahil sa busilak mong kalooban. Sa kanilang baluktot na paniniwala, ang isang dalisay na kaluluwa ay nagsisilang ng pinakamalakas na uri ng halimaw. Gumuho ang mundo ni Elara. Hindi lang siya isang biktima ng isang halimaw na nagkataong napadaan. Siya ay isang target. Isang piniling kasangkapan para sa isang masamang plano. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay nabalutan ngayon ng isang mas malalim at mas personal na takot. Ito na ang katotohanan. Ngayon, ang tanong na lamang ay kung paano niya ito lalabanan. Umalis si Elara sa bahay ng albularyo na may dalang bigat sa kanyang puso. Ang katotohanan kanyang nalaman ay mas masakit pa kaysa sa kawalan ng kaalaman. Isa siyang target, isang pinili. Binigyan siya ni na Lolo Adan na manggadasal na kailangan niyang ulit-ulitin at isang maliit na supot na naglalaman na mga pinatuyong daon at asin na dapat niyang isabit sa kanyang bintana at pinto. Ngunit may kasama itong babala. Magiging mas mabangis ang sumpang nasa iyong katawan, sabi ni Lolo Adan. Lalabanan nito ang anumang pananggalang. Maging pinakamatatakas sa gabi ng kabilugan ng buwan. At ang gabing iyon ay dumating. Ang buwan ay isang perpektong bilog sa kalangitan. Nagliliwanag ng napakatingkat na tila isang malaking matang nakamasid sa buong baryo. Ang liwanag nito ay hindi nagbibigay ng kapanatagan. Bakus ay isang malamig at nakakakilabot na sinak na tumatagos sa bawat siwang ng bahay ni Elara. Nakakandado ang kanyang pinto, sarado ang bintana at ang supot nga magadahon ay nakasabit gaya ng bilin. Nakaluhod siya sa sahig. Hawak-hawak ang isang rosaryo. Pilit na inuusal ang madasal na itinuro sa kanya. Ngunit ang kanyang masalita ay tila walang saysay, kinakain ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nagsimula ito sa isang kakaibang init. Isang init na hindi nakmumula sa labas, kundi sa loob mismo ng kanyang nga ugat na parabang may kumukulong likido na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Sinundan ito ng matinding pangiinik. Napahiga siya sa sahig na mimilipit. Ang init ay naging isang napakasakit na paso. Pakiramdam niya ay sinusunok ang kanyang balat mula sa loob. Sumigaw siya. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi isang ordinaryong sigaw. Ito ay malalim at garalgal. Isang tunok na punong sakit at kabangisan. Dito na nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang pag-inat ng kanyang buto na parabang may pumipilit na baguhin ang kanyang anyo. Sumasakit ang kanyang likot, ang kanyang braso, ang kanyang binti. Tumingin siya sa kanyang kamay sa liwanag ng buwan na tumatama sa Sa kanyang panlalaking takot, pinanot niya ang dahan-dahang pahaba at pag-itim ng kanyang kuko. Kumukorte itong parang magakukong isang agila, matalas at handang manlaslas. Ang kanyang balat na kanina'y pinapawisan dahil sa init ay biglang nanuyo at namutla na parang isang bangkay. Sumasakit din ang kanyang mangipin, lalo na ang mapangil na tila tumutulis at humahaba. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang gutom. Ang gutom na bumalik ng may 100% lakas. Hindi na ito isang simpleng pagnanasa. Isa na itong pangangailangang sumisigaw sa bawat timaymayng kanyang pagkatao. Naamoy niya ang lahat.
Ang dugong isang daga na tumatakbo sa ilalim ng kanyang bahay. Ang hininga nga manok na natutulok sa kanilang matangkal. Ang pintig ng pusong isang asong pagalagala sa di kalayuan. Ang bawat amoy ay isang paanyaya. Isang pang-aakit na unti-unting tumatalo sa kanyang katinuan. Ang isip niya bilang si Elara, ang guro may pangarap, ay nakikipaglaban sa isang primatibong instingto na ang tanging nais ay pumatay at kumain. Hindi ako ganito, bulong niya sa sarili habang kinakalmot ang sahig na gawa sa kawayan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang malakas at sunod-sunod na katok ang yumanik sa kanyang pinto. Elara, buksan mo ang pinto! Naririnig ka naming sumisigaw. Kami ito, si Rowena at Mang Carding. Ang boses ni Rowena ay puno enerhe pag-alala. Sa kanyang kasalukuyang estado, ang kanilang pagdating ay hindi nakdulot ng ginhawa kundi ng mas matining takot. Ayaw niyang makita nila siya ng ganito. Gumapang siya palayo sa pinto. Naktago sa isang madilim na sulok na parang isang sugatang hayop. Elara! Kung hindi mo bubuksan, sisirain namin ito! Sigaw naman ni Mang Carding. At sa isang malakas na kalabok, bumukas ang pinto. Pumasok si Rowena at Mang Carding. Ang liwanag mula sa dala nilang gasera ay tumama sa kinaroroonan ni Elara. Nakita nila siya nakayukot sa sulok, humihingal, ang buhok ay gusot-gusot, ang balat ay maputla at ang makamay ay may mahahabang kuko. Diyos ko! Anong nangyayari sa'yo, Elara? Pasigaw na sabi ni Rowena na may halong pagkagulat at takot sa kanyang boses. Mabilis itong lumapit ngunit biglang napatigil. Tila natatakot sa anyo ni Elara, ngunit si Mang Carding ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sinabihan niya si Rowena na manatili sa likod. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elara. Nanuy umuungol na parang isang hayop. Huminahon ka, Maam Elara, sabi niya sa isang mahinahon at malalim na boses. Huwag mong labanan. Hayaan mo lang. Pakiramdaman mo lang ang pagdaloy niyan sa iyong katawan. May kakaiba sa boses ni Mang Carding. Isang bagay na tila kumakausap hindi kay Elara kundi sa halimaw sa loob niya. At sa hindi may paliwanag na dahilan, ang halimaw sa loob niya ay nakinig. Ang matinding sakit ay unti-unting humupa. Ang nag-aalab na init ay dahan-dahang nanlamig. Tumingin siyang muli sa kanyang kamay. Ang mahahabang kuko ay paunti-unting umikli at bumabalik sa dati. Ang pamumutlang kanyang balat ay nawawala. Ang nakakabaliw na gutom ay napalitan ng matinding pagod. Pagaraan ng ilang sandali, ang natira na lamang ay si Elara, ang babaeng guro na nakahandusay sa sahig, nanginginig, umiyak at lubos na kahinaan. Agad siyang dinaluhan ni Rowena at Mang Carding na ngayon ay gumaganap na sa kanilang papel bilang tagapagligtas. Tinulungan nila siyang tumayo, pinainom ng tubig at binalot sa isang makapal na kumot. Nang medyo kumalma na si Elara, umupo si Mang Carding sa kanyang harapan. Alam ko kung ano iyan, Maam Elara, seryoso niyang sabi. Iyan ang sumpang iniiwan ng maaswang. Kinuwento ni Mang Carding ang isang perpektong kasinungalingan. Ang pamilya daw niya ay mula sa isang lahi ng mamangangaswang ang aswang. Bata pa lamang daw siya ay sinanay na siyang kilalanin ang mga senyales ng sumpa. Ang halimaw na umatake sa kanila sa gubat, malamang ay hindi lang siya sinugatan, kundi nahawaan o nadapuan ng sumpa nito. Mabuti na lamang at narinig namin ang iyong mga sigaw, dagdag ni Rowena, hinahaplos ang kanyang buhok. Nag-alala kami sa iyo kaya napapasyahan naming silipin ka. Hindi namin akalain na ito ang aming daratnan. Tumingin si Elara sa kanilang dalawa. Ang kanyang mata ay punong pasasalamat at pagkalito. Ang babala ni na Lolo Adan ay sumagi sa kanyang isip, ngunit ang tulong na ipinakita ni na Rowena at Carding sa masandaling iyon ay mas mas nakikita. Sila ang nandito. Sila ang tumulong sa kanya. Huwag kang mag-alala, Elara, sabi ni Mang Carding. Ang kanyang boses ay punong kasiguraduhan. Hindi ka namin pababayaan. Naintindihan namin ang iyong pinagdadaanan. Tutulungan ka namin kontrolin ang dilim na iyan sa loob mo. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang kahinaan at pagkalito,
Kumapit si Elara sa kanilang nga pangako. Ang mataong pinaghihinalaan ng albularyo ay sila ngayong nagalo ng tulong. Ang malobong nagaanyong tupa ay perpektong ginagampanan ang kanilang papel. At si Elara, ang kawawang biktima, ay tuluyan ng nahulok sa kanilang bitak. Buong pusong naniniwala na ang kanyang nga berdugo ang siya niyang nga tagapagligtas. Simula sa gabing iyon, ang buhay ni Elara ay pumasok sa isang madilim at lihim na kabanata. Ang kanyang araw ay ginugugol sa harap ng mabata, pilit na iwinawagaywe ang bandila ang normalidad. Ngunit kapag ang araw ay lumubok at ang dilim ay kumalat na sa baryo San Isidro, isa pang Elara ang lumalabas, isang Elara na punong takot, pakalito, at isang lumalaking kadiliman sa kanyang kalooban. Si Mang Karding at Rowena ang naging kanyang anino. Ang kanyang nagabay sa mundong hindi niya kailanman pinangarap na pasukin. Sila ang kanyang naging tagapagligtas at sa kanila niya ipinagkatiwala ang kanyang kaluluwa. Nagsimula ang tinatawag ni Mang Karding na pagsasanay. Gabi-gabi, dinadala siya nito sa mga liblib na bahaging ang gubat malayo sa mga kabahayan kung saan tanging ang buwan at ang mabituin ang kanilang saksi. Kailangan mong harapin at kilalanin ang nasalop mo, Elara. Madalas sabihin ni Mang Karding, ang boses ay kalmado at punong autoridad. Hindi mo ito matatakasan. Ang tanging paraan para hindi ka nito tuluyang sakupin ay ang matutunan kung paano ito kontrolin. Sa umpisa, tinuturuan siya nitong pakiramdaman ang gabi, ang bawat tunog, ang bawat amoy. Pilit nitong pinatalas ang kanyang pandaman na natural nang tumatalas dahil sa sumpa. Pagkatapos, dumating ang mas mahirap na bahagi. Isang gabi, may dala si Mang Karding na isang manok na bagong katay. Ang dugo nito ay tumutulo pa sa mga dahon ng saging na pinaglalagyan. Nararamdaman mo ba ang uhaw? Tanong nito habang inilalapit sa kanya ang manok. Ang uhaw na iyan ay hindi mawawala. Lalo lang iyan titindi hanggang sa hindi mo na makontrol ang iyong sarili. At sa oras na iyon, baka hindi na hayop ang iyong hanapin. Nandidiring na paatras si Elara. Hindi ko kaya. Nanginginig niyang sabi. Kailangan mong pakanin ang halimaw sa loop mo. Elara, maring sabi ni Mang Karding, pakanin mo itong maliliit na bagay para hindi ito maganap ng mas malaki. Isipin mo na lang na ito ay isang sakripisyo para mapanatiling ligtas ang mataga-baryo. Para mapanatiling ligtas ang magabata sa iyong klase. Ang huling magasalita ay tumama sa puso ni Elara na parang magabala. Ang magabata, gagawin niya ang lahat para sa kanila. Sa gitnang kanyang pag-aalinlangan at pandidiri, at sa ilalim ngang mapanuring titik ni Mang Karding, kinuha niya ang manok. Nanginginig ang kanyang nga kamay. Pumikit siya ng mariin at, sa kauna-unahang pagkakataon, sumuko siya sa primatibong pagnanasa. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanya kasabay ng paglagok niya sa mainit na dugo. Ang lasa ay metaliko at kasuklam-suklam. Ngunit para sa halimaw sa loob niya, ito ay parang tubig sa isang nauhaw. Pagkatapos ng gabing iyon, gumuho ang isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Naramdaman niyang unti-unti siyang namamatay sa loob. Habang si Mang Karding ang naksasanay sa kanyang pisikal na pagbabago, si Rowena naman ang umaalaga sa kanyang emosyonal na kahinaan. Palagi itong naroon para damayan siya, para punasan ang kanyang luha pagkatapos ng bawat paksasanay sa gubat. Siya ang nagsisilbing paalalang ang kanyang pagiging tao. Alam kong mahirap ito, Elara. Malumanay na sabi ni Rowena isang hapon habang inaabutan siya ng isang tasagang mainit na tsaa. Pero isipin mo na lang, ginagawa natin ito para sa iyo, para sa kaligtasan mo. Ang tasaa ay may kakaibang amoy, matamis na parang bulaklak, ngunit may kung anong nakakaantok na epekto. Inumin mo ito gabi-gabi, sabi ni Rowena. Ito ay gawa sa mahalamang gamot na pinili pa ni Mang Karding. Pampakama ito ng iyong dugo at pampahimbing ng iyong tulok para hindi ka bagabaging ng masasamang panaginip. Nagtiwala si Elara. Ininom niya ang taa gabi-gabi. Hindi alam na ang bawat lagok ay lason na unti-unting humihigop ng kanyang lakas ng loop. Ang mahalamang gamot na iyon ay hindi pampakalma. Bakus! Ito ay pampalakas ng sumpa
pampahina ng kanyang isip bilang tao, at pampatindi ng kanyang nga makahayop na pagnanasa. Kaya naman pala, sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahirap para sa kanya na labanan ang uhaw. Mas madali na para sa kanya na tanggapin ang mga hayop na inaalay ni Mang Karding. Ang dating pandidiri ay napapalitan ng isang nakakatakot na pagtanggap. Pilit din nilang inilalayo si Elara sa ibang nga taga-baryo. Huwag ka munang masyadong makihalubilo sa kanila. Elara, payo ni Rowena. Baka maramdaman nila na may kakaiba sa'yo. Ang mataong tulad natin ay may kakaibang amoy na naamoy ng maso at na iba pang nilalang sa dilim para na rin iyon sa kaligtasan mo. Ang payo ay tila makatwiran, kaya sinunod niya ito. Unti-unti, ang mundo ni Elara ay lumiit. Ang tanging nakakasalamuhan na lamang niya ay ang kanyang nga estudyante sa umaga at sina Mang Karding at Rowena sa gabi. Sila ang naging kanyang pamilya, ang kanyang kakampi, ang kanyang buong mundo. Ngunit sa gitnang lahat ng ito, may isang maliit na tinik sa kanyang isipan na nagsasabing mali ang lahat. Ang tinik na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng babala ni na Lolo Adan. Minsan, habang naktuturo, bigla na lamang siyang tinitigan ni Leo. Teacher Elara, sabi ang bata, bakit po amoy dahon at lupa kayo palagi? Ang inosenteng tanong ay parang isang sampal sa kanya. Napatingin siya sa kanyang makamay at sa isang saglit, tila nakita niya itong may bahid ng dugo. Natigilan siya. Ngunit bago pa man niya, mapag-isipan ang lahat. Ang boses ni Mang Karding ang umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ito ay isang sakripisyo at muli itinataboy niya ang pagdududa. Kinukumbinsi ang sarili na ginagawa niya ang tama. Ang kanyang buhay ay naging isang perpektong bilangguan na walang rehas. Ang kanyang bantay ay ang siyaring naglagay sa kanya doon. Ngunit sa kanyang paningin, sila ang kanyang tagapagligtas. Ang pag-asa niyang gumaling ay napalitan ng isang kontroladong sumpa. Isang buhay na pagpapanggap sa umaga at pagpapakasasa sa kadiliman sa gabi. Ang deception ay kumpleto na. Si Elara, ang gurong punong liwanag, ay dahan-dahang nilalamon ng anino at ginagawa niya ito ng may buong pagkakalang ito ang tanging paraan para manatiling tao. Lumipas ang ilang linggo na tila isang mahabang bangungot para kay Elara. Ang kanyang buhay ay naging isang madilim na ritual na paulit-ulit na lamang. Sa umaga, isa siyang guro. Sa gabi, isa siyang alagad ng kadiliman. Isang nilalang na pinapakay ng dugo para lamang manatiling wari ay tao. Ngunit sa bawat hayop na kanyang isinasakripisyo, sa bawat patak ng dugong kanyang iniinom, nararamdaman niyang may nakbabago. Ang uhaw ay hindi nawawala, bakos ay lalo pa itong tumitindi. Ang dugong hayop ay nagiging parang tubig na lamang. Pansamantalang pumapawi sa uhaw ngunit hindi na nakakapagbigay ng tunay na kasiyahan sa halimaw sa kanyang kalooban. Naging mas malungkutin siya, mas maputla, at mas madaling mapagod. At lahat ng ito ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Mang Karding. Alam niyang papalapit na sila sa huling yugto. Alam niyang kailangan na niyang isagawa ang pinakamahalagang hakbang para tuluyang makumpleto ang pagbabago ni Elara. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas na tila nakikidalamhati sa kanyang kalagayan, isang malakas na katok ang gumising sa diwa ni Elara. Si Mang Karding. Pumasok ito na basa ng ulan. Ang mukha ay mas seryoso kaysa dati. Kailangan nating mag-usap. Elara, sabi nito, ang boses ay mababa at may bigat. Napapansin kong lalong lumalala ang iyong kalagayan. Ang dugo ang hayop ay hindi na sapat para pakalmahin ang sumpa. Humihina ka. Tumango lamang si Elara. Alam niya iyon. Ramdam niya iyon sa bawat hiblang ng kanyang pagkatao. May isang paraan, pagpapatuloy ni Mang Karding. Isang paraan para tuluyan mong makontrol ang halimaw sa loop mo. Isang paraan para hindi na ito muling maghanap pa. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mamata. Ngunit kailangan ko ang iyong buong tiwala. Ang gagawin natin ay mapanganib. Ngunit ito na ang huling lunas. May inilabas si Mang Karding mula sa dala nitong supot. Isa itong malit na bagay na nakabalot sa dahon ng saging.
Dahan-dahan niya itong inilapak sa mesa. Para tuluyang mapasunot ang sumpa sa iyong kalooban, kailangan nitong tumikim ng isang mas malakas na enerhiya ng buhay, paliwanag niya. Isang alay, isang gantimpala para sa halimaw. Upang ito ay masiyahan at manatili ng tahimik sa iyong kaluban. Pagkatapos nito, ikaw na ang magiging amo niya at hindi ang kabaliktaran. Kinakabahan si Elara, ngunit may kaunting pag-asa na sumibol sa kanya. Ano po iyan? Nanginginig niyang tanong. Dahan-dahang binuksan ni Mang Karding ang balot. Sa loob, nakalagay ang isang maliit na piraso nga laman. Mapula-pula ito at sariwa. Hindi ito laman ng hayop. Agad itong nakilala ni Elara. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at pandidiri. Hindi. Bulong niya. Hindi iyan maaari. Ito ang sagot, Elara. Mahinaong sabi ni Mang Karding, isang beses lang. Isang tikim lang. Para matapos na ang lahat ng pakihirap mo. Laman iyan ng tao. Pasigaw na sabi ni Elara. Napaatras palayo sa mesa. Hindi ko gagawin iyan. Hayop ka! Paano mo nagawang isipin na gagawin ko yan? Ito na ang hangganan. Ang isang linyang ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya tatawirin. Ngunit hindi na tinak si Mang Karding. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi. At dito niya inilabas ang kanyang pinakamabisang sandata, ang manipulasyon. Natatakot ka ba, Elara? Tanong niya. Dapat lang. Ngunit mas dapat kang matakot sa kung anong mangyayari kapag hindi mo ito ginawa. Sa tingin mo ba, habang buhay makukontento sa hayop ang uhaw na iyan? Hindi, Elara. Lalakas iyan. At kapag lumakas na, maghahanap na iyan ng iba. Maghahanap na iyan ng laman ng tao. At sino sa tingin mo ang unang-una niyang makikita? Ang mga bata sa iyong klase. Ang inosenteng si Leo. Gusto mo bang mangyari iyon? Ang bawat salita ay parang lason na gumapang sa ugat ni Elara. Pinaparalisa ang kanyang pag-isip. Ginamit ni Mang Karding ang kanyang pinakamalaking kahinaan laban sa kanya. Lahat ng sakripisyo mo, lahat ng kahihiyan at pandidiri na tinis mo sa gubat, mawawalang saysay lahat iyon. Magiging isa kang ganap na halimaw na walang kontrol. Iyan ba ang gusto mo? Pagpapatuloy nito. Isipin mo, Elara, galing ito sa isang lamay. Patay na ang taong ito, hindi tayo pumatay. Ito ay isang masakit ngunit kinakailangang sakripisyo para sa mas malaking kabutihan ng kaligtasan ng buong baryo. Ang kanyang isipan ay naging isang larangan ng digmaan. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw, lumalaban, pinipiling mamatay kaysa gawin ang karumal-dumal na bagay na iyon. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahaging pinalakas ngang sumpa at namgalason ni Rowena ay naakit. Naamoy niya ang laman. Ang amoy ay kasuklam-suklam. Ngunit sa ilalim nito, may isang pang-aakit na hindi niya kayang ipaliwanag. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Dahan-dahan, tila wala sa sarili. Iniangat niya ang kanyang kamay, akmang abutin ang nakabalot na laman. Ngunit sa sandaling iyon, habang ang kanyang madaliri ay malapit ng dumampi sa dahon, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang maamong mukha ni Lolo Adan. Ang kanyang babala, huwag kang magtitiwala sa dilim. Narinig niya ang inosenteng boses ni Leo. Teacher, bakit po parang laging malungkot ang nga mata niyo? Ang munting sinang liwanag na iyon, ang alaala ng kabutihan at kawalang malay ay sapat na! Bigla siyang nakamalay. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at sa isang kilos na punong galit at pagkasuklam, iwinasiwas niya ang laman sa sahig. Hindi! Buong lakas niyang siga. Hindi ko gagawin iyan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging katulad mo. Sa pagkakataong iyon, sa unang pagkakataon, tuluyang nawala ang maskara ni Mang Karding. Ang kalmadong gabay, ang nag-aalalang tagapagtanggol ay biglang naglaho. Ang pumalit dito ay isang mukhang punong dalisay na galit, isang malamig at nakakilabot na put. Ang kanyang nga mata, sa liwanag ng gasera,
ay tila nagliyap ng bahagya, nag-apoy sa kulay pula. Nakita ni Elara ang halimaw sa likod ng maskara. Mabilis din itong bumalik sa dati ngunit huli na ang lahat. Nakita na niya. Sayang, Elara, sabi ni Mang Karding. Ang boses ay puno ng pakadismaya na may bahid ng panunuya. Sayang at pinili mo ang kahinaan. Tumayo ito ng dahan-dahan. Ang kanyang anyo ay tila mas naging malaki at mas nakakatakot sa loob ng maliit na silid. Akala ko ba naintindihan mo na? Malamig niyang sabi. Ang lahat na ito, ang pagsasanay, ang ngaalay, hindi ito para kontrolin ang sumpa. Isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Ito ay para tanggapin mo ito, para yakapin mo, para maging ganap ka. Lumapit ito sa kanya at bawat hakbang ay tila yumanisasahik at sa kaluluwa ni Elara. Ako ang pumili sa iyo, Elara. Ako ang nagbigay sa iyong regalong iyan. At ito ang huli mong pasubok. At nabigo ka. Ang huling nga salita ay parang isang hatong ang kamatayan. Gumuho ang buong mundo ni Elara. Ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang taong itinuring niyang tanging pag-asa ay siya palang may agdang ang kanyang bawat pagdurusa. Ang kanyang tagapagligtas ay ang kanyang manlilikha. At ngayon, bihag siya sa loob ng sarili niyang bahay. Kasama ang halimaw na nakbalat kayo bilang isang anghel. Ang hangin salop ng munting bahay ay tila biglang bumigat at nanlamig. Ang bawat pahinga ni Elara ay mababaw at nanginginig. Ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking pinakatiwalaan niya ay isang halimaw na may mukhang isang kaibigan. Nanatiling nakangisi si Mang Karding, isang ngising nakpapakitang tagumpay at kasamaan. Nalulugot sa takot na malinaw na nakikita sa kanyang mata. Bakit? Bakit ako? Halos pabulong na tanong ni Elara. Ang tanging salitang nagawa niyang mamutawi sa kanyang ngalabi. Ang ngisi ni Mang Karding ay lalong lumawa. Dahil ikaw ay espesyal, Elara, sabi niya. Habang dahan-dahang naglalakad paikot sa kanya na parang isang lobong pinagmamasdan ang kanyang biktima. Nakita ko ito mula pa sa unang araw na dumating ka. Ang iyong lakas, ang iyong busila na kaloban, isang perpektong sisidlan. Sa lahi namin, ang isang kaluluwang kasing dalisay ng sayo. Kapag nayakap na ang dilim ay nagsisilang ng pinakamakapangyarihang uri. Ikaw, Elara, ang magiging reyna ko. Makasama, bubuo tayo ngang isang bagong lahi na mangingibabaw sa lahat. Ang kanyang salita ay puno ng kabaliwan at isang nakakatakot na pag-ari. Hindi ito isang simpleng sumpa. Ito ay isang plano. At siya ang sentro nito. At si Rowena. Tanong ni Elara, ang boses ay basag. Akala ko kaibigan ko siya. Tumawa si Mang Karding. Isang tawang tuyo at walang kagalakan. Si Rowena, siya ang nahanda sa iyo. Ang bawat matamis niyang ngiti, ang bawat yakap, ang bawat tasangang sa, lahat iyon ay lason. Lason na dahan-dahang nakpapatulok sa iyong diwa bilang tao at gumigising sa halimaw na itinanim ko sa iyo. Siya ang hardinero, Elara, at ikaw ang kanyang halaman. Ang katotohanan iyon ay mas masakit pa kaysa sa unang revelasyon. Hindi lang siya nilinlang. Ang kanyang pagtitiwala ay ginamit, binaluktot, at ginawang sandata laban sa kanya. Ang lahat ng kabaitan ni Rowena ay isang malaking pagbabalat kayo. Habang nagsasalita si Mang Karding, napansin ni Elara ang pagbabago sa anyo nito. Ang kanyang nga balikat ay tila lumapat, ang kanyang nga kuko ay bahagyang humaba. Ang kanyang anino sa dingding na tinatamaan ng liwanag ang apoy mula sa natumbang gasera ay tila gumagalaw at kumukorte na parang may mga pakpak. At ang kanyang mamata ay tuluyan ng naging pula. Ang takot na kanina'y napaparalisa sa kanya ay biglang napalitan ng isang desperadong pagnanais na mabuhay. Ang instingto na lumaban o tumakbo. Alam niyang kung mananatili siya roon, isa lamang sa dalawa ang kanyang kahahantungan. Mamamatay siya o tuluyan na siyang magiging isa sa kanila.
Sa isang iglap, kumilos siya. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa purong takot. Sinipan niya ang maliit na mesa sa kanilang pagitan. Itinapon ang lahat ng nakapatong dito patungo kay Mang Karding. Kasabay nito kinuha niya ang isang silyang kahoy at ibinato ng buong lakas sa lalaki. Nagulat si Mang Karding sa biglaang pakilos. Nasangga niya ang silya, ngunit sapat na iyon para bigyan si Elara ng ilang segundong pagkakataon. Tumakbo siya palabas ng pinto, patungo sa rumaragasang ulan at sa pusikit na kadiliman ng gabi. Ang tanging nasa isip niya ay ang bahay na may malaking punong mangga, ang bahay ni na Lolo Adan at Lola Eva. Hindi. Isang nakakabinging sigaw, isang sigaw na hindi naganap na boses ng tao. Ang umaling-aungaw mula sa bahay, sumunod dito ang tuno ng nababasa na kahoy. Nagsimula na ang pangangaso. Tumakbo si Elara ng buong bilis. Hindi alintana ang putik na nagpapabagal sa kanya at ang mga sangang humahampas sa kanyang mukha at braso. Ang malakas na ulan ay nagpapalabo sa kanyang paningin at ang bawat kulok ay tila kasabay ng malakas na kabo ng kanyang dibdib. Sa kanyang likuran, narinig niya ang mabibigat na yaba ni Mang Karding. Mas mabilis ito, mas malakas. Ang bawat yapak nito ay tila yumanik sa lupa. Ang dating pamilyar na danan sa gubat ay naging isang labirinto ng takot. Ang mapuno ay tila madambuhalang anino na handang dumaklot sa kanya. Hindi ka makakatakas sa akin, Elara! Sigaw ni Mang Karding mula sa kanyang likuran. Ang boses ay nagbago na. Mas malalim at mas garalgal. Itinakda ka para sa akin. Para salahin natin. Ang kanyang masalita ay parang hangin na humahabol at yumayakap sa kanya. Puno ng panunumbat at pagbabanta. Nadapa siya. Sumupsop ang kanyang mukha sa malambot na putik. Agad siyang bumangon. Hindi ininda ang sakit ng kanyang ngagalos at sugat. Naramdaman niyang papalapit na ito. Ang masangsang na amoy na naamoy niya noong unang gabi ngang pag-atake ay bumalik mas matindi ngayon. Alam niyang nasa likuran na niya ito. Hindi siya lumingon. Patuloy lang siya sa pagtakbo. Itinutulak ang kanyang katawan hanggang sa sukdulan. Ang kanyang mabaga ay nag-apoy. Ang kanyang binti ay parang bibigay na. Nawawalan na siyang pag-asa. Ngunit habang tumatakbo, sa gitnang kadiliman at ng malakas na ulan, isang bagay ang kanyang natanaw sa dikalayuan. Isang maliit, kumikislap na liwanag. Ang ilaw mula sa gasera sa bintana ng bahay ni na Lolo Adan. Ang liwanag na iyon ay naging isang beacon, isang simbolo ng kaligtasan. Nakaroon siya ng panibagong lakas. Ibinuhos niya ang lahat ng natitira niyang enerhiya sa huling pagsprint. Lolo Adan! Lola Eva! Tulong! Pasigaw niya. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Ang sigaw niyang iyon ay sinagot ng isang nakatakot na tungal mula sa kanyang likuran. Lalo pa siyang bumilis. Malapit na siya. Ilang metro na lamang. Nilampasan niya ang linya ng mga puno at sa wakas ay narating niya ang bakurang ng mga albularyo. Sa sobrang pagod at takot, bumagsak siya sa may paanan ng hagdanan, gumagapang. Kasabay ng kanyang pagbagsak, lumabas mula sa kadiliman ng gubat si Mang Karding. Ngunit hindi na ito ang gwardiyang kanyang kilala. Ang anyo nito ay mas malaki, mas nakayukot. Ang mamata ay tuluyan ng nag-apoy na pula. May mamatutulis na bagay na tila umuusbong sa kanyang likod. Isang ganap na halimaw. Sumugot ito patungo sa kanya. Ngunit pagtapak nito sa hangganan ng bakuran, isang hindi nakikitang pader ang tila humarang dito. Napaatras ito na parang napaso. Umungaw sa sakit at galit. Ligtas siya. Sa wakas, ligtas siya. Doon, habang nakahandusay sa basang lupa, sa pagitan ng liwanag ng tahanan at ng kadiliman ng gubat, tinitigan ni Elara ang halimaw na ilang talampakan lamang ang layo sa kanya. Tapos na ang pagtakbo. Ngayon, magsisimula na ang tunay na laban. Ang pinto ng munting bahay ay bumukas. Mabilis na lumabas sina Lolo Adan at Lola Eva. Si Lola Eva ay agad na lumapit kay Elara. Tinutulungang tumayo mula sa pagkakasalampak sa putik. Habang si Lolo Adan naman ay matigas na tumayo sa may pintuan.
humaharap sa halimaw na nasa labas. Sa isang kamay, hawak niya ang isang bikis na mga umusok na dahon na naglalabas ng matapang at mabangong amoy. Sa kabila naman ay isang krus na gawa sa pinagbikis na sangang bayabas. Sa ngalan ng liwanag na sa ati gumagabay, umalis ka sa aming harapan. Nilalang ang kadiliman, malakas na wika ni Lolo Adan. Ang boses niya ay umaling-aw na tila isang kulok. Ang banal na lugar na ito ay hindi para sa makatulad mo. Isang nakakabinging at tungal ng galit at sakit ang sagot ni Mang Karding. Ang usok mula sa madahon ay tila pumapaso sa kanyang balat. Nagpupumiglas ito, sinusubukang pumasok, ngunit ang hindi nakikitang harang ay nananatiling matatag. Sa huling pagkakataon, itinaas nito ang kanyang mukha. Ang anak apoy na mata ay direktang nakatitik kay Elara. Isang tinging nangangakong pagbabalik at paghihiganti. Pagkatapos ay mabilis itong tumalikod at naglaho sa kadiliman ng gubat. Pumasok si Lolo Adan at isinara ng mahigpit ang pinto. Humarap siya kay Elara na nuwi inaalalayan ni Lola Eva papasok. Babalik iyon, seryosong sabing matanda. At sa kanyang pagbabalik, mas malakas na siya at mas uhaw sa paghihiganti. Sa loob ng bahay, sa kalitasan ng kanilang munting kanlungan, naramdaman ni Elara ang pagbuhos ng lahat ng emosyon. Nanginginig siya, hindi lang dahil sa lamig at pakabasa, kundi dahil sa takot na nanunuot hanggang sa kanyang mabuto. Pinunasan ni Lola Eva ang kanyang nasugat gamit ang isang talang binasa sa maligamgam na tubig na may madahon. Binihisan siya ng malinis at tuyong damit at muling pinainom ng mainit na tsaa. Habang ginagawa ito, isinalaysay ni Elara ang lahat ng nalaman niya, ang buong plano ni Mang Karding, ang pagkakasangkot ni Rowena, ang pagnanais nilang gawin siyang reyna ang kanilang lahi. Nakikinig ang dalawang matanda, ang kanilang mga mukha ay tila tinigasan ng panahon. Walang bahid ng pagkagulat, tanging isang malalim na kalungkutan. Matagal na naming hinala na may isang sinaunang lahi na nagtatago sa baryong ito, sabi ni Lolo Adan nang matapos si Elara. Mga aninong naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling magpakita ng kanilang lakas. Tumingin siya kay Elara. Ang kanyang mamata ay puno ng isang mabigat na katotohanan. Ang iyong makaway, Hija, ay hindi lamang isang ordinaryong aswang at mangkukulam. Sila ang mahuling supling ng isang liping matagal ang pinaniniwalaang naglaho na. Isang lahi na pinaksanip, ang lakas ng aswang at ang itim na mahikang mangkukulam. Mas mapanganib sila, mas tuso, at mas makapangyarihan. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag. Ang lahing ito ay may isang propesya na darating ang isang araw. Isang dalisay na diwa ang darating sa kanilang teritoryo. Isang kaluluwang busilak na kapag kanilang nakuha at nabago, ay siyang magiging susi upang muling ibalik ang buong kapangyarihan ng kanilang angkan at maghasik ng isang bagong panahon ng kadiliman. Ikaw ang nasa propesya, Elara, mahinang sabi ni Lola Eva. Hindi ka lang nila basta pinili. Ikaw ang kanilang itinakda. Ang revelasyong ito ay mas mabigat pa kaysa sa naunang manalaman ni Elara. Hindi na ito tungkol lamang sa kanyang sariling kaligtasan. Ang kanyang kapalaran ay nakatalin na ngayon sa kapalaran ng buong baryo at marahil sa mas malawak pang sanlibutan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Sa isang saglit, naramdaman ni Elara ang pagnanais na sumuko na lamang. Natumakbo palayo at iwan ang lahat. Ngunit nang maalala niya ang mainosenteng mukhang kanyang mga estudyante, ang kabaitan ni Leo, ang tiwalang ibinibigay sa kanyang matagabaryo, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Pumalit sa takot, determinasyon. Itinaas niya ang kanyang muka at tiningnan ang dalawang matanda. Ano po ang kailangan nating gawin? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig pa rin ngunit mayroon ng tatak. Hindi po ako. Papayak na gamitin nila ako. Lalaban po ako. Nagliwanag ang mga mata ng mag-asawa sa kanyang ipinakitang tapang. Iyan ang espiritong kailangan natin. Sabi ni Lolo Adan, tumatango. May isang paraan para labanan sila. Isang mapanganib ngunit napakamabisang ritual.
Ang tawag dito ay ang sagradong orasyon ng pagputol. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa ritual. Hindi lamang ito isang simpleng pagtataboy. Ang orasyon na ito ay idinisenyo upang putulin ang mismong ugat ng kapangyarihan ng mga halimaw. Sa isang aswang, pinuputol nito ang koneksyon nito sa sumpa. Sa isang mangkukulam, pinuputol nito ang koneksyon nito sa pinakukunan ng itim na mahika. Ito ay isang espiritual na pag-opera. Isang paglilinis na nag-iwan sa kanila na mahina at mortal. Ngunit ang ritual ay may mga mahigpit na pangangailangan. Una, kailangan itong gawin sa isang banal na lugar. Ikalawa, kailangan ng espesyal na sangkap nga halamang gamot na sa partikular na gabi lamang maaring anihin, mga benditadong langis at asin at mga sagradong simbolo. At ang pinakamahalaga, kailangan nilang may kulong ang dalawang halimaw sa loob ng isang bitag habang isinasagawa ang orasyon. Hindi sila maaring makatakas kapag nagsimula na ang ritual. Di ni Lolo Adan. Dahil kung makagayon, ang kapangyarihan ng orasyon ay babalik sa atin ng may double-dobleng baksik. Pero paano po natin sila mapapasok sa isang bitag? Tanong ni Elara. Dito, isang malungkot na tingin ang ibinigay sa kanya ni Lola Eva. Kailangan ng isang pain, anak. Isang bagay na nanaisin nilang kunin ng higit pa sa anupaman. Isang bagay na handa silang sungin kahit anong panganib para lamang makuha. Naintindihan ni Elara, siya ang kailangang maging pain. Walang salitang namutawi sa kanyang labi. Tumango lamang siya bilang paksangayon. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay mayroon na itong kasamang layunin. Ang paralan. Biglang sabi ni Elara, gawin natin ang ritual sa paralan. Iyon ang lugar na sa tingin nila ay kontrolado nila. Iyon ang sentro ng kanilang plano. Gagamitin natin laban sa kanila ang mismong teritoryo nila. Sumang-ayon si Lolo Adan. Isang matalinong ideya. Isang lugar ngang kawalang malay na gagawin nating isang lugar ngang pahuhukom. Agad silang nagsimulang magplano. Habang si Lola Eva ay inihahanda ang mga kagamitan, dinidikdik ang mga ugat, pinagsasama-sama ang mga dahon, at bumubulong ng gadasal sa bawat sangkap. Sinimulan namang iguhit ni Lolo Adan sa isang lumang papel ang mga simbolo na kanilang gagamitin para sa banal na bilok. Tinuruan din niya si Elara ng mga simpleng dasal ng proteksyon na kailangan niyang bigkasin ng paulit-ulit sa oras ng ritual para protektahan ang kanyang sariling kaluluwa. Ang gabi ay lumalim. Ang takot sa puso ni Elara ay hindi nawala. Ngunit ito ay nakbago ang anyo. Hindi na ito isang takot na nakpaparalisa, kundi isang takot na nakbibigay ng talas sa kanyang isipan at tapang sa kanyang puso. Ang dating guro na takot sa dilim ay ngayon nagahanda na para harapin ang pinakamatining kadiliman kasama ang dalawang matandang tagabantay ng liwanag. Bilang huling pag-asa ng Baryo San Isidro, ang gabi ang huling pagtutuos ay dumating. Ang hangin ay mabigat at walang kagalaw-galaw na tila pinipigil nito ang kanyang hininga. Sa halip ng malit na silid-aralan, ang tanging liwanag ay nakmumula sa apat na kandilang nakapuesto sa bawat sulok. Ang apoy nito ay halos hindi gumagalaw. Sa gitna, nakatayo si Elara, nag-iisa. Ngunit hindi siya tunay na nag-iisa. Sa kabilang silid nakatago sa dilim ay sina Lolo Adan at Lola Eva. Tahimik na naghahanda, ang kanilang makamay ay makahawak habang bumubulong ng mapanimulang dasal. Ang buong paralan ay nababalutan na ang isang hindi nakikitang bilok ng proteksyon, isang banal na bitak na iginuhit gamit ang pinahalong asin, abongang sagradong kahoy at benditadong langis. Ang pain ay nakapuwesto na. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng mga mangaso. Hindi nagtagal, dalawang anino ang lumitaw sa may pintuan. Sina Mang Karding at Rowena. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa tagumpay, ang kanilang mga ngiti ay puno ng pagmamalaki. Pumasok sila sa silid na parabang pag-ari nilang lugar. Hindi alam na bawat hakbang nila papasok ay isang hakbang patungo sa kanilang sariling pahuhukom. Napakagandang desisyon.
Elara, sabi ni Mang Karding, pumapalakpa ng dahan-dahan. Sa wakas, niyakap mo na rin ang iyong tunay na tadhana. Akala namin ay mas pipiliin mo pang manatiling isang mahinang tao, dagdag ni Rowena. Ang boses ay punong panunuya, ngunit narito ka, handa nang tanggapin ang aming regalo. May hawak si Rowena na isang maliit na kalis na gawa sa itim na kahoy. Sa loob nito ay isang likidong kulay pula na sa liwanag ng kandila ay tila buhay at gumagalaw. Ito na ang huling hakbang, sabi ni Mang Karding. Ang banal na dugo. Inumin mo ito at ikaw ay tuluyan ng magiging isa sa amin, ang ating reyna. Inabot ni Rowena ang kalis kay Elara. Nanginginik ang kamay ni Elara habang tinititigan ang masamang inumin. Ito na. Ngunit bago pa man dumampi ang kalis sa kanyang ngalabi, isang malakas na boses ang bumasak sa katahimikan. Sa ngalan Engge Ama, Engge Anak, at Engge Espiritu Santo, ang boses ni Lolo Adan. Biglang nagliwanag ang sahig. Ang mahindi nakikitang simbolo ng banal na bilog ay umapoy sa isang kulay pilak na liwanag. Mabilis na gumapang at bumuang ang isang kumikinang na pader ng enerhiya sa paligid ng silid. Sina Mang Karding at Rowena ay napasigaw nang subukan nilang lumabas. Ngunit para silang isang kulisap na bumangga sa isang salamin. Bihag na sila. Lumabas mula sa kabilang silid sina Lolo Adan at Lola Eva. Ang kanilang nga mukha ay matatak at puno ng determinasyon. Tapos na ang inyong paghahari sa dilim. Magabula ang nilalang. Sigaw ni Lola Eva. Nagsimula silang mag-orasyon. Ang masinaw ng salita sa wikang hindi na halos ginagamit ay dumaloy mula sa kanilang mga bibig punong kapangyarihan at pananampalataya. Ang banal na bilog ay lalong nagliwanag. Agad na naramdaman ni Karding at Rowena ang epekto. Napasigaw sila sa sakit na parabang may apoy na unti-unting tumutupok sa kanilang espiritu. Mga mangmang! Umuungal na sigaw ni Rowena. Itinaas niya ang kanyang makamay at mula rito ay lumabas ang mahibla ng itim na enerhiya. Itinira niya ito patungo sa dalawang matanda, ngunit ang nga ito ay sinalubong at winasak ng liwanag ng banal na bilog. Nagsimula ang isang digmaan ng mahika at pananampalataya. Habang si Rowena ay abala sa pag-atake sa mga albularyo, si Mang Karding na punong galit ay ibinaling ang kanyang pansin kay Elara. Ikaw ang may kasalanan nito. Umungal nitong sabi. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki. Ang kanyang balat ay naging itim at makaliskis. Ang kanyang makuko ay naging parang matalim. At ang kanyang muka ay naging muka ng isang demonyong paniki. Sumugot ito kay Elara. Ngunit si Elara ay handa na. Mabilis niyang hinugot ang mga sandatang ibinigay sa kanya. Ibinato niya ang isang dakot ngang banal na asin sa daraanan ngang halimaw. Pagdampi nito sa asin, napasigaw ito sa sakit na parang nadarang sa apoy. Nagkaroon, napakataon si Elara na umatras. Hawa niya sa isang kamay ang isang botelyang bendita at sa kabila ang isang maliit na krus na kahoy. Muling sumugot si Mang Karding. Ginamit ni Elara ang masilya at mesa bilang harang. Sa kanyang liksi, naiwasan niya ang nakamamatay na kalmot. Nang makakuha ng tiempo, iwinisik niya ang bendita sa mukha ng halimaw. Umuusok ang balat nito at lalo pa itong nagngalit sa galit. Ang buong silid-aralan ay naging isang larangan ng digmaan. Ang hangin ay puno ang masalitang Latin mula sa mga albularyo. Maitim na sumpa mula kay Rowena at maatungal na halimaw. Sa isang pagkakataon, tila na lamang si Rowena. Isang malakas na itim na enerhiya ang kanyang pinakawalan na tumama sa banal na bilog. Bahagya itong umuga at ang pag-orasyon ni na Lolo Adan ay naputol ngang isang saglit. Ang saglit na iyon ay sapat na. Ginamit ni Mang Karding ang pagkakataon. Sa isang napakabilis na kilos, nahagip niya si Elara. Itinapon ito sa pader. Nahilos si Elara at bumaksak. Dahan-dahang lumapit ang halimaw. Naglalaway. Ang mga mata ay nagapoy sa pagnanasang pumatay. Ito na ang katapusan. Nakita niya ang pagtaas ng kamay ng halimaw, ang mga nagbabagang kuko na handa ng bumaon sa kanyang dibdib.
Ngunit sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, naalala niya ang huling bilin ni Lolo Adan tungkol sa krus na kahoy. Itusok mo ito ng buong pananampalataya sa pusong kasamaan, sa huling lakas na natitira sa kanya. Habang sumusugot ang halimaw, mahigpit niyang hinawakan ang krus. Ipinikit niya ang kanyang nga mata at ipinako ang kanyang buong isipan, buong kaluluwa at buong pananampalataya sa maliit na pirasong kahoy na iyon. Hindi ito isang simpleng kahoy lamang. Ito ang simbolo ng kanyang pag-asa, ng kanyang pagkatao, ng liwanag na pilit nilang pinapatay. Sa pagdagasa na halimaw sa halip na umiwas, sinalubong niya ito. Sanggalan ang Diyos. Sigaw niya at itinusok niya ang krus sa dibdib ngang dambuhala. Ang epekto ay biglaan at marahas. Ang krus na kahoy ay nagliyap sa isang nakakasilaw na puting liwanag. Sumigaw si Mang Karding, isang sigaw na hindi na punong galit, kundi ngang purong paghihirap habang ang liwanag ay gumagapang sa buong katawan niya mula sa loob. Ang kanyang madilim na enerhiya ay sinunok ng banal na apoy. Ang kanyang malahalimaw na anyo ay unti-unting naging abo na parang isang papel at tinutupok hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa hangin. Sa pagkawala ni Mang Karding, tila nawalan din ng pangunahing pinakukunan ng lakas si Rowena. Ang kanyang maitim na mahika ay biglang humina. Ginamit ni na Lolo Adan ang pagkakataon. Buong lakas nilang itinuloy ang orasyon at ang liwanag ng banal na bilog ay bumuhos patungo sa mangkukulam. Hainda! Sigaw ni Rowena! Ang kanyang itim na mahika nawala ng mapakunan ngang sapat na lakas ay bumalik sa kanya. Mabilis na nangulubot ang kanyang balat, pumuti ang kanyang buhok at ang kanyang katawan ay naging parang isang tuyong dahon bago tuluyang naging alikabok at tinangay ngang hangin. Tapos na ang laban. Ang banal na bilog ay dahan-dahang naglaho. Ang katahimikan ay muling bumalik. Mas malalim at mas makahulugan ngayon. Naiwan si Elara. Nakatayo sa gitna ng silit, hingal na hingal, sugatan ngunit buhay. Sa sahig, tanging ang maabo na lamang ng kanyang managing kaway ang natira. Dahan-dahang lumapit sa kanya sina Lolo Adan at Lola Eva. Kasabay nito, ang unang sinak ng araw ay nagsimulang tumagos sa mabintana. Nagtataboy sa huling nga anino ng gabi. Ang mahabang gabi ay natapos na. Ang liwanag ay nagtagumpay. Ang katahimikan na bumalot sa silid-aralan pagkatapos ng laban ay mas malalim kaysa sa ordinaryong kawalan ng tunok. Ito ay isang katahimikang may bigat, puno nga multong nakaraang gabi at ng pangakong isang bagong umaga. Ang makandila ay tuluyan ng naubos at ang tanging liwanag na lamang ay ang maputlang sinak ng bukang liwewe na dahan-dahang gumagapang papasok sa mabintana. Tinatanglawan ang mga abo ni na Mang Karding at Rowena na dahan-dahang tinatangay ng hangin. Lumapit sina Lolo Adan at Lola Eva kay Elara na nakatayo pa rin sa gitna, nanginginig dahil sa pagod at sa bukso nga emosyon. Walang salitang namutawi, niyakap siya ng mahigpit ni Lola Eva. Sa yakap na iyon, naramdaman ni Elara ang pagbuhos ng lahat ng kanyang lakas. Napaya siya, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Tapos na, anak. Tapos na, mahinang bulong ni Lola Eva. Inakay nila siya palabas ng paralan, papalayo sa lugar na naging saksi sa kanyang pinakamatinding bangungot. Pagbalik nila sa kanilang munting tahanan, nagsagawa sila ng isang huling ritual. Hindi ito marahas o maingay tulad ng orasyon ng pagputol. Ito ay isang ritual ng paglilinis. Pinaupo nila si Elara sa gitna at gamit ang usok ng nga banal na dahon at ang tubig na may mga bulaklak, dahan-dahan nilang iwinisik at ipinahit ito sa kanya habang bumubulong ng nga dasal ng pasasalamat at pagpapagaling. Sa bawat damping ang tubig at haplos ng usok, naramdaman ni Elara ang paglisan ng huling nga bakas ng sumpa. Ang lamig na matagal nang namamalagi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay unti-unting napalitan ng isang payapang init. Sa unang pagkakataon sa lupang, mahabang panahon naramdaman niyang buwas siyang muli. Siya si Elara, hindi isang halimaw, hindi isang biktima, kundi isang guro na nakaligtas. Nang matapos ang ritual, umupo si Lolo Adan sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay seryoso,
Ngunit ang kanyang mamata ay punong pagmamalasakit. Malaya ka na sa sumpa, Elara. Ang kadiliman na kanilang itinanim ay tuluyan ng nawala. Ngumiti si Elara, isang tunay na ngiti. Ngunit agad din itong napawi nang makita ang lungkot sa mamatang matanda. Ngunit pagpapatuloy nito, ang isang malaking labanan ay laging nag-iwan ng mamarka. Nakikita man o hindi, ang iyong espiritu dahil sa iyong pakikipaglaban sa isang sinaunang kasamaan ay nagliwanak ng husto sa mundo ng anino. Nakita kanila, naramdaman kanila. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Elara. Ang lugar na ito, ang Baryo San Isidro, ay magiging mapayapa na, paliwanag ni Lolo Adan. Ngunit ang iyong presensya rito, dahil sa iyong kakaibang karanasan, ay maaring maging isang paanyaya. Isang parola na maaring makatawak nga, pansingay ba pang nga nilalang na naglalakbay sa dilim, na naakit sa bakas ngang kapangyarihang minsang nanahan dito. Ang katotohanan ay masakit, ang tagumpay ay may kapalit. Para sa kapayapaan ng baryo, at para sa kanyang sariling kaligtasan, hindi siya maring manatili. 5 taon, hija, sabi ng matanda. 5 taon ang ibibigay sa iyong nga espiritong lugar na ito upang tapusin ang iyong nasimulan. Turuan mo ang nga bata, ibahagi mo ang iyong lakas. Pagkatapos nun, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo nang umalis at huwag nang lumingon pa. At lumipas nga ang 5 taon. Ang Baryo San Isidro ay dahan-dahang nahilom. Ang takot na minsay bumalot sa kanilang magabi ay napalitan ng makwentuhan at tawanan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang paaralan ay muling naging isang lugar ng purong pag-asa at pangarap. Si Elara ay nagpatuloy sa kanyang pagtuturo. Ngunit hindi na lamang pagbasa at pagsulat ang kanyang ibinabahagi. Itinuro niya sa mga bata ang kahalagahan ng tapang, ang lakas na matatakpuan sa kabutihan, at ang liwanag na nananahan sa puso ng bawat isa na kayang talunin ang anumang dilim. Naging isa siyang alamat sa baryo, isang minamahal na guro, kapatid at anak. Ang pamilya ni Leo ang naging tunay niyang pamilya. Dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Ang buong baryo ay naktipon para magpaalam. May maluha, may mamahipit na yakap. Ang mabata na noon ay malilit pa ay magabinata at dalaga na ngayon. Lumapit sa kanya si Leo. Hindi na isang paslit kundi isang matangkat na binatilyo. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na ibong inukit mula sa kahoy. Para po hindi niyo kami makalimutan. Teacher Elara, sabi nito. Niyakap ni Lola Eva si Elara at isinabit sa kanyang lig ang isang kwintas na may maliit na supot na mga halamang proteksyon. Si Lolo Adan naman ay pinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Elara bilang isang huling basbas. Dala mo ang aming pasasalamat at ang liwanag ng baryong ito, saan ka man magpunta, sabi nito. Habang naglalakat si Elara palayo sa daan ng lupa, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang taong kumaaway, ang taong naging bahagi ng kanyang buhay sa paraang hindi niya inaasahan. Isang lugar na kanyang narating bilang isang simpleng guro. At ngayon ay kanyang nililisan bilang isang tahimik na bayani. Dinala ni Elara ang alaala ng Baryo San Isidro sa kanyang puso. Hindi niya kailanman malilimutan ang mga aral na kanyang natutunan, na ang kasamaan ay maring maksuot ng pinakamaamong mukha at ang kadiliman ay maring matakpuan sa malugar na tila pinakapayapa. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihang pisikal, kundi sa tibay ng loob na piliin ang kabutihan. Ito ay ang kakayang humanap ng liwanag sa pinakamatinding dilim at ang pagbabahagi ng liwanag na iyon sa iba. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa kanyang pag-alis. Ito ay isang simula, ang simula ng isang bagong buhay. Dala-dala ang tapang na hinubog ng isang madilim na nakaraan at ang pag-asang isinilang mula sa isang matagumpay na laban.